Isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik sa noo ang iginawad ni Hiraya sa kanyang 5 taong gulang na anak. Nalanghap niya ang amoy gatas na hininga nito, isang pabangong kayang kumalma sa kahit anong bagyo sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Migs. "Promise, baby. Sandali lang kami ni Daddy. Pagbalik namin, may dala na kaming maraming pasalubong para sa'yo." Bulong niya habang pinipigilan ang mumunting luha ng pananabik at kaunting lungkot. Ito ang unang pagkakataon na iiwan nila si Migs para sa isang biyahe, kahit pa 2 araw lang iyon. "Bye, Mommy. Bye, Daddy," sabi ng bata. Kumakaway gamit ang maliliit nitong kamay habang karga ng yaya nito. "Be a good boy, Migs," sabi ni Silas mula sa pintuan. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw sa labas. Ngunit sa mga mata ni Hiraya, may kakaibang kislap ito na hindi niya mabasa. Marahil ay pananabik lang din para sa kanilang bakasyon. "Halika na, mahal. Baka matraffic pa tayo." Yaya ni Silas. Inakbayan siya papalabas ng kanilang mansyon. Habang tinatahak ng kanilang mamahaling sasakyan ang paikot-ikot na daan paakyat ng bundok, hindi mapigilan ni Hiraya na pagmasdan ng kanyang asawa, si Silas Montenegro. Gwapo, matalino, at ambisyoso. Para kay Hiraya, siya ang perpektong lalaki. Iniwan niya ang lahat para rito, ang kanyang karera, ang ilang kaibigan, para lang maging isang full-time na asawa at ina. At para sa kanya, sapat na iyon. "Masaya ka ba, mahal?" tanong ni Hiraya habang hinahaplos ang braso ni Silas. "Oo naman," sagot nito, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa daan. "Isang weekend na tayong dalawa lang. Matagal na nating kailangan to." Mayroong kakaibang lamig sa tono nito na nagbigay ng kaunting kaba sa dibdib ni Hiraya, ngunit iwinaksin niya iyon. Pagod lang siguro ito sa trabaho. Kailangan nga nila ang bakasyong ito. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Silas na nasa dashboard. Bago pa man ito masagot ni Silas, nasudyapan ni Hiraya ang pangalan sa screen, Atorno Ramos, at sa ilalim nito, isang maikling mensahe. "Everything is set. Just do it." Kumunot ang noo ni Hiraya. Attorney Dalisay Ramos, ang kaibigan niya, ang abogada ng pamilya nila. Bakit ito magte-text sa asawa niya ng ganoong oras at may ganoong mensahe? "Sino yun, mahal?" tanong niya. Sinubukan niyang gawing kalmado ang kanyang boses. "Wala. Opisina." Mabilis na sagot ni Silas, ngunit nakita ni Hiraya ang paghigpit ng kapit nito sa manibela. "Si Dalisay ba yun? Bakit siya nag-text? May problema ba sa kaso na hawak niya para sa kumpanya?" Sunod-sunod niyang tanong. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. "Hiraya, please. Nasa bakasyon tayo. Pwede bang iwanan muna natin ang trabaho?" Naging matigas ang boses ni Silas, pero ang sabi sa text, "Everything is set." Ano ang ibig sabihin noon, Silas? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ni Silas. Ang nangiti na kaninay naroon ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na ngayon lang niya nakita sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Isang tingin na walang pagmamahal, walang kahit anong emosyon. "Gusto mo talagang malaman?" tanong nito. Ang boses ay halos isang pabulong na puno ng panganib. Bago pa man makasagot si Hiraya, naramdaman niya ang biglaang pag-arko ng sasakyan. Ikinabig ni Silas ang manibela ng buong lakas patungo sa gilid ng daan, patungo sa bangin. "Silas, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Hiraya. Ang takot ay biglang pumalit sa pagdududa. Hindi ito sumagot. Ang nakita lang niya ay ang determinasyon sa mga mata nito. Isang nakakatakot na katotohanan ang biglang sumampal sa kanya. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya.
Ang huling narinig niya ay ang nakabibinging tunog ng gumugulong na metal. Ang pagbasag ng salamin na parang libu-libong bituing nahuhulog at ang sarili niyang sigaw na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Migs. Pagkatapos, kadiliman. Unti-unting nagising ang diwa ni Hiraya sa amoy ng antiseptiko at sa mahinang tunog ng isang makina sa tabi niya. Mabigat ang kanyang talukap at bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang may 1,000 karayom na tumusok sa kanya. Nasaan ako? Anong nangyari? Si Silas? Narinig niya ang mga boses sa labas ng kanyang silid. Pamilyar ang mga iyon. Sigurado ka bang hindi na siya magigising? Boses iyon ng isang babae. Malamig. Kontrolado. Dalisay? Sabi ng doktor malaki ang pinsala sa ulo niya. Kung magising man siya, baka wala na siyang maalala o baka hindi na siya maging normal. Sagot ng isang lalaki. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Silas, buhay siya. Buhay sila. Pero bakit sila naroon? Bakit sila ang nag-uusap? Good. The papers are ready, sabi ni Dalisay. Once madeklara siyang mentally unstable dahil sa trauma, madali na nating maililipat ang lahat ng assets sa pangalan mo. At ang pinakaimportante, ang sole custody kay Migs. Paano kung may makaalam? Tanong ni Silas. May bahid ng kaba sa boses nito. Walang makakaalam. Tiniyak ni Dalisay. Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay maging biyudong nagluluksa. Sa mata ng lahat, si Hiraya ay isang trahedya. Isang minamalas na asawang nasiraan ng bait. Matapos ang aksidente, eventually, she will be gone for good. Sa mga sandaling iyon, ang sakit sa katawan ni Hiraya ay nawala. Napalitan ito ng isang sakit na mas malalim, mas matindi. Isang sakit na dumurog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, sila ang may gawa ng lahat. Gusto nilang kunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang yaman, ang kanyang buhay, ang kanyang anak. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng walang tunog, habang ang katotohanan ng pagtataksil ay paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang puso. Narinig niyang papalayo ang mga yapak, naiwan siyang mag-isa sa malamig na silid, sa gitna ng kadiliman ng kanyang pagkawasak. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang masamang panaginip. Si Hiraya ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng malay at ng isang mundong puno ng gamot at bangungot. Sa tuwing sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, nakikita niya ang malamig na tingin ni Silas bago sila bumulusok sa bangin. Sa tuwing siya'y nagigising, ang bumubungad sa kanya ay ang 4 na puting pader ng kanyang selda, isang silid sa ospital na naging kanyang kulungan, isang nurse na may matabang katawan at walang emosyong muka, ang regular na pumapasok para tulusan siya ng gamot. Pampakalma, sabi nito sa kanya noong una. Ngunit alam ni Hiraya ang totoo. Iyon ay pampahina, pampamanhid. Ginagawa siyang isang buhay na manika. Walang lakas na lumaban, walang boses para sumigaw ng katotohanan. Isang gabi, pinili niyang magpanggap na tulog ng mas malalim kaysa dati. Pinakiramdamaman niya ang pagpasok ng nurse. Narinig niya ang kaluskos ng heringgilya. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi ito umalis kaagad. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagdial sa telepono. Hello? Yes, Sir Silas, sabi ng nurse sa pabulong na boses. Okay naman siya. Tulog lang ng tulog eh. Oo, effective ang gamot. Opo, malaki ang dagdag na ibinigay ninyo. Makakaasa kayo. Aalagaan ko siyang mabuti dito hanggang sa
Alam niyo na. Isang tawa ang kumawala sa nurse. Isang tawang nagbigay ng matinding kilabot kay Hiraya. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang anumang tunog na maaaring magkanulo sa kanya. Kaya pala, lahat ay bayad. Lahat ay kasabwat sa dula-dulaang ito. Nang makaalis ang nurse, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa labas, nagsisimula ng kumulog. Ang kalangitan ay naghahanda para sa isang malakas na buhos ng ulan. Ito na. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay. Tinanggal niya ang suwero na nakakabit sa kanyang braso. Isang matalas na kirot ang kanyang naramdaman, ngunit binalewala niya ito. Ang sakit na yon ay walang-wala, kumpara sa sakit ng pagkakanulo. Dahan-dahan siyang tumayo, halos matumba sa unang subok. Bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Suot lamang ang manipis na damit ng ospital, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Salamat sa Diyos, hindi ito nakalak. Marahil ay kampante silang hindi na siya makakatakas pa. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Tanging ang paminsan-minsang kidlat sa labas ang nagbibigay ng saglit na liwanag. Naglakad siya na parang isang anino, nakayapak. Bawat yapak ay maingat na inilalagay para hindi makalikha ng ingay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang security guard na nakaupo, bahagyang natutulog sa kanyang upuan. Nagtago si Hiraya sa likod ng isang malaking halaman. Hinintay niya ang perpektong tiyempo, isang malakas na dagundong ng kulog. At nang dumating iyon, mabilis ngunit tahimik siyang kumilos, nilampasan ng guard at tinungo ang pinto ng fire exit. Nang mabuksan niya ang pinto, ang malakas at malamig na hangin ng ulan ang sumalubong sa kanya. Bumuhos ang ulan na parang mga balde-baldeng yelo, agad na binabasa ang kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya nagpatinag. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa gusaling yon, palayo sa kanyang mga kaaway. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mga paa. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa kanyang isipan, iisang imahe lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ang mukha ng kanyang anak. Si Migs, kailangan kong mabuhay para sa'yo anak. Babalikan ka ni Mami. Pangako. Tumakbo siya ng walang direksyon, ang mahalagay makalayo. Ang mga lansangan ay halos walang tao. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi niya maiyak. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng sumuko. Ang mga sugat mula sa aksidente, ang epekto ng gamot, ang pagod, lahat ay bumabalik para singilin siya. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng poste ay naging mga naglalakihang bituin na umiikot. Naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na bumibigay. Sa gitna ng isang madilim na kalsada, sa ilalim ng walang tigil na ulan, bumagsak si Hiraya. Ang huli niyang nakita ay isang pares ng nakakasilaw na ilaw ng sasakyan na papalapit. Kasunod ng isang malakas na tunog ng pagpreno. Gumapang siya sa aspalto, sinusubukang umiwas, ngunit wala na siyang lakas. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang kanyang katapusan, ngunit walang pagbangga na nangyari. Sa halip, narinig niya ang pagbukas ng pinto at mabilis na mga yapak. Maya-maya, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang kamay na malumanay at puno ng pag-aalala. Miss? Miss! Ayos ka lang ba? Tanong ng isang babaeng may malambing na boses. Sinubukan ni Hiraya na magsalita, ngunit isang ungol lang ang lumabas sa kanya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang huli niyang naramdaman ay ang maingat na pag-angat sa kanya ng mga bisig at ang init ng isang kumot na ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan. Nagising si Hiraya sa isang maliit ngunit malinis na kwarto. Nakahiga siya sa isang komportableng kama at ang damit niya'y
napalitan na ng isang malinis na t-shirt at pajama. May mga benda sa kanyang mga sugat. Ang amoy ng antiseptiko na bumalot sa kanya sa loob ng maraming araw ay napalitan ng mahinang amoy ng sabon at nilugaw. Dahan-dahan siyang umupo at kasabay noon ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang babaeng tumulong sa kanya. Nakasuot ito ng uniforme ng nurse, may daladalang tray na may isang mangkok ng mainit na lugaw at isang basong tubig. Ang mukha nito ay nagpapakita ng sinserong pag-aalala. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito," sabi ng babae na may maamong na ngiti. Inilapag nito ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. "Ako si Diwa. Nakita kita sa kalsada. Ano bang nangyari sa'yo?" Tinitigan ni Hiraya si Diwa. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat at takot. Paano niya malalaman kung mapagkakatiwalaan ang babaeng ito? Baka isa lang itong pain. Baka kasabot din ito ni na Silas. Ang huling taong nagpakita sa kanya ng kabaitan ay ang mismong taong sumubok na pumatay sa kanya. "Nasaan ako?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay paos at mahina. Sinubukan niyang umatras sa kama, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay pumigil sa kanya. "Nasa apartment ko tayo," sagot ni Diwa sa mahinahong paraan. "Malayo sa kung saan man kita natagpuan. Walang nakakaalam na..." "Narito ka. Nilinis ko ang mga sugat mo. Mukhang galing ka sa isang malubhang aksidente." Aksidente? Kung alam lang niya. Ang salitang iyon ay isang insulto sa nangyari. Hindi nagsalita si Hiraya. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa ospital, sa pagtakas, at higit sa lahat, sa kanyang anak. Migs. Ang pangalan ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang anak ko. Naibulong niya. Hindi para kay Diwa, kundi para sa kanyang sarili. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Nakita ni Diwa ang paghihirap sa mga mata ni Hiraya. Hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, kinuha nito ang mangkok ng lugaw. "Kailangan mong kumain. Kailangan mong ibalik ang lakas mo para sa anak mo." Ang pagbanggit sa kanyang anak ang nagbigay kay Hiraya ng kaunting katatagan. Kahit nanginginig, tinanggap niya ang kutsara mula kay Diwa at nagsimulang kumain. Ang init ng lugaw ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Nang maubos niya ang pagkain, muli niyang tinitigan si Diwa. Bakit mo to ginagawa? Hindi mo ako kilala." Umupo si Diwa sa isang silya sa tabi ng kama. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang emosyon na tila mas malalim pa kaysa sa awa lang. Tumingin siya kay Hiraya, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang kapwa. "Sabihin na lang natin na alam ko ang pakiramdam ng may ipinaglalaban." Sagot ni Diwa, ang boses ay halos isang bulong. "Alam ko ang pakiramdam kapag ang buong mundo mo ay gumuho dahil sa mga taong pinagkatiwalaan mo." Natigilan si Hiraya. Mayroong bigat at kahulugan sa mga salita ni Diwa na hindi niya inaasahan. Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Hiraya. Ang paghawak ay magaan, ngunit puno ng paninindigan. "Hindi ko alam ang buong kwento mo," pagpapatuloy nito, "pero isa lang ang nakikita ko. Isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak." Tumingin si Diwa diretso sa mga mata ni Hiraya at sa pagkakataong yun, nakita ni Hiraya hindi lang awa kundi isang kakaibang apoy, isang apoy ng determinasyon na pamilyar sa kanya. "Hindi ka nag-iisa sa laban mo, Chay. Isang taon ang lumipas na parang isang mahabang paghinga. Para sa mundo sa labas, si Hiraya Montes ay isang multo, isang alaala na unti-unting nabubura. Ngunit sa loob ng mga pader ng Kalinaw Wellness Retreat,
Isang liblib na santuwaryo sa paanan ng isang bundok, si Hiraya ay dahan-dahang isinisilang muli. Ang kalinaw ay naging kanlungan niya, at si Diwa ang naging kanyang anghel na tagabantay. Sa mga unang buwan, ang bawat araw ay isang laban. Ang mga pisikal na sugat ay unti-unting naghilom sa tulong ng walang sawang pag-aalaga ni Diwa. Ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mas malalim at mas kumikirot. May mga gabing nagigising siyang humahagulgol. Ang pangalan ni Migs ay paulit-ulit na binibigkas ng kanyang mga labi. May mga araw na nakatitig lang siya sa bintana. Ang mga matay blanko, ang puso'y isang malaking disyerto. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo ng pagtataksil. Ang larawan ni Migs na laging nasa kanyang isipan ang nagsilbing panggatong. Ang kanyang mga luha ay naging determinasyon. Ang kanyang sakit ay naging lakas. Sinimulan niya ang kanyang pagbabago. Sa umaga, isinasa ilalim niya ang sarili sa matinding physical therapy. Bawat patak ng pawis ay isang hakbang palayo sa kahinaan. Sa gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nilulunod niya ang sarili sa pag-aaral. Mga libro tungkol sa child psychology, sa trauma ng mga bata, sa mga paraan upang muling makuha ang kawawaw basa. Ang tiwala ng isang anak na inabandona. Lahat ng iyon ay naging kanyang Biblia. Hindi na siya si Hiraya, ang asawang sunod-sunuran. Siya ngayon ay isang sundalo na naghahanda para sa pinakamalaking digmaan ng kanyang buhay. Isang hapon, isang taon, matapos siyang iligtas ni Diwa, tumayo siya sa harap ng salamin. Hawak niya ang isang gunting. "Sigurado ka na ba rito?" tanong ni Diwa. Nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumango si Hiraya. Ang mga mata'y matatag. Ang babaeng may mahabang buhok. Ang babaeng minahal ni Silas. Ang babaeng pinagtaksila ni Dalisay. Kailangan na niyang mamatay. At sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ang kanyang mahabang, alon-along buhok na dati hinahangaan ng lahat. Ang mga hibla ay nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Pinalitan ito ng isang maikling gupit. Simple at praktikal. Isinuot niya ang isang pares ng salamin na may makapal na frame, isang bagay na hindi niya kailanman isusuot noon. Tumingin siya niyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay iba na. May mga peklat pa rin sa kanyang balat, ngunit ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng kahinaan. Ang mga yon ay matalas, nakapokus, at may apoy na nag-aalab. Hindi na siya si Hiraya Montes. "Honey!" bulong niya. "Ako si Honey Cruz." "Bagay sa'yo," sabi ni Diwa. May ngiti sa kanyang mga labi. "Pinsan kita. Galing ka sa probinsya para makipagsapalaran dito sa lungsod. Isa kang child development specialist." "Salamat, Diwa. Sa lahat," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng salita. "Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Ang makita kang muling buo at handang lumaban, sapat na yon sa akin," sagot ni Diwa. "Tandaan mo, Hira, honey, hindi lang ito laban para kay Migs. Laban din ito para sa hustisya." Niyakap ni Hiraya ang kaibigan. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lakas na kailangan niya para sa susunod na hakbang. Gabi-gabi, binubuksan niya ang kanyang laptop, naghahanap, naghihintay. At isang gabi, nakita niya ito. Isang anunsyo sa isang sikat na website para sa mga kasambahay at professional. Wanted, private tutor and child therapist for a 5-year-old boy. Must have a degree in child psychology or related field. Live-out position. Competitive salary. Apply at Montenegro Corp. HR Department. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Hiraya.
Montenegro. Sila na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ito na. Ito na ang hudyat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan. Maingat niyang binuo ang resume ni Honey Cruz, isang kahangahangang dokumento na puno ng mga seminar na kanyang dinaluhan online, mga sertipikasyon na kanyang nakuha, at isang backstory na binuo nila ni Diwa. Bawat salita ay pinag-isipan, bawat detalye ay plinano. Nang matapos niya ito, tinitigan niya ang button na send. Ang isang click lang ay magsisimula na ng lahat. Walang atrasan. Papasok siya sa lungga ng mga leon. Humugot siya ng isang malalim na hininga, ipinikit ang kanyang mga mata, at inisip ang mukha ni Migs para sa'yo, anak. At pinindot niya ito. Lumipas ang ilang araw ng nakakabinging katahimikan. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hanggang isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa munting hardin ni Diwa, tumunog ito. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang mga kamay. Sinagot niya ito. Hello? Hello, may I speak with Miss Honey Cruz? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na professional, makinis, at para kay Hiraya, parang tunog ng isang ahas. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Si Dalisay. This is she, sagot ni Hiraya. Pinipilit na gawing kalmado. At iba ang kanyang boses. Good afternoon. I'm Attorney Dalisay Ramos from the Montenegro Corporation, sabi nito. We received your application. Mr. Montenegro and I were very impressed with your credentials. We would like to invite you for an interview tomorrow morning at 10. Can you make it? Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ang bitag ay handa na, at ang pain ay kinagat na ng kanyang mga kaaway. Yes, sagot niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. I'll be there, pamatamasongke. Habang papalapit ang taxi sa pamilyar na mga gate ng lungsod ng Pag-asa, naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Bawat puno, bawat bahay na nadadaanan ay parang mga multo mula sa kanyang nakaraan. At sa dulo ng kalsadang yon, nakatayo ang pinakamalaking multo sa lahat. Ang kanyang dating tahanan. Ang bahay na binuo niya mula sa pangarap, na ngayon ay naging palasyo ng kanyang mga kaaway. Humugot siya ng isang malalim na hininga, inayos ang salamin sa kanyang mga mata, at pinakalma ang sarili. Hindi ako si Hiraya, sabi niya sa kanyang isip. Ako si Honey. Isang estranghero, isang profesional. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang lahat ay pamilyar ngunit banyaga. Ang mga mewibbles na pinili niya ang pintura sa dingding na siya mismo ang nagpasya, ang amoy ng mga bulaklak na paborito niya. Lahat ay naroon pa rin, ngunit ang init at pagmamahal na dating bumabalot sa lugar ay wala na. Napalitan ito ng isang malamig at artipisyal na katahimikan. Nakaupo sa sofa na parang isang reyna sa kanyang trono, si Dalisay Ramos. Ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang nangiti ay kasing kinis ng porselana, ngunit kasing lamig ng yelo. Sa tabi niya, nakatayo si Silas, nakapamulsa, nagmamasid. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay isa na lang na ngayong anino na puno ng kasinungalingan. Miss Honey Cruz, maupo ka, sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng awtoridad. Umupo si Hiraya sa silyang nasa tapat nila. Pinanatiling tuwid ang kanyang likod at kalmado ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagnanais na isigaw ang lahat ng kasinungalingan sa kanilang mga mukha. Ngunit sa halip, isang magalang na ngiti ang kanyang ibinigay. Nagsimula ang interview. Ang mga tanong ni Dalisay ay matatalas. Parang mga patalim na sumusubok humanap ng butas sa kanyang pagkatao.
Mga tanong tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang personal na buhay. Bawat isa ay sinagot ni Hiraya nang may kumpiyansa at profesionalismo, gamit ang lahat ng kaalamang inipon niya sa loob ng 1 taon. Nakita niya ang bahagyang paghanga sa mga mata ni Dalisay na agad din nitong itinago sa likod ng isang malamig na ekspresyon. "Mukhang magaling ka sa papel," sabi ni Silas. Sa wakas ay nagsalita. "Pero ang anak namin ay espesyal. Kailangan niya ng 1 taong makakaintindi sa kanya." "Lahat ng bata ay espesyal, Mr. Montenegro," sagot ni Hiraya. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Hindi nagpapakita ng anumang takot. At lahat sila ay may karapatang maintindihan. Ang kailangan lang ay pasensya at tamang pamamaraan. Sakto sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, isang maliit na bata ang lumitaw mula sa pasilyo. Hawak-hawak ang kamay ng isang yaya. Nakasuot ito ng asul na t-shirt at maong. Ang buhok nito ay medyo humaba. At ang mga mata nito, ang mga matang yon, na dati puno ng buhay at kislap, ay malungkot at tila may itinatagong anino. Si Migs! Sa sandaling iyon, ang mundo ni Hiraya ay tumigil sa pag-ikot. Ang lahat ng kanyang preparasyon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, napakalaki na niya at napakalungkot niya. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito ng mahigpit at sabihing, "Nandito na si Mommy." Ngunit ang nagawa lang niya ay manatiling nakaupo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa para pigilan ang panginginig. "Migs baby, come here!" Tawag ni Dalisay. Ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. "Say hi to Tita Honey. She might be your new teacher." Lumapit si Migs. Ngunit ang mga mata nito ay nakatungo sa sahig. Hindi ito nagsalita. Nakita ni Hiraya ang isang drawing tablet sa kamay ng bata. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Isang galaw na natural sa isang ina. "Hello, Migs!" sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. "Ang ganda naman ng tablet mo. Mahilig ka bang mag-drawing?" Hindi pa rin umimik ang bata. Ngunit itinaas nito ng bahagya ang tablet para ipakita ang kanyang iginuguhit. Isang maliit na ibon sa loob ng isang kulungan. Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Hiraya. Alam niya ang ibig sabihin yon. "Alam mo ba," sabi ni Hiraya, "ang mga ibon, kahit nasa loob pa sila ng kulungan, kumakanta pa rin sila dahil alam nila na balang araw makakalipad din sila ulit ng malaya." Sa unang pagkakataon, itinaas ni Migs ang kanyang ulo at tinitigan si Honey. Mayroong kislap ng pagkilala o marahil ay pagtataka sa kanyang mga mata. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napansin ito ni Silas. Tumango ito, tila nakumbinsi. "You're hired, Miss Cruz. Pwede ka nang magsimula bukas." Pakiramdam ni Hiraya ay nanalo siya sa loto. Ngunit kailangan niyang makaalis doon bago pa siya tuluyang bumigay. Magalang siyang tumayo at nagpaalam. Bawat hakbang papalayo sa kanyang anak ay isang pahirap. Nang makalabas siya ng bahay at makasakay sa taxi na naghihintay, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang katawan ay nanginginig sa pinaghalong sakit at tagumpay. Nagawa niya. Nakapasok na siya. Ngunit ang presyo ay ang makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak at ang hindi man lang siya mayakap nito. Sa loob ng mansyon, habang pinagmamasdan ni Dalisay ang papalayong taxi, lumapit si Migs sa kanya. "Tita Dalisay," bulong ng bata. Ang mga mata ay nakatingin pa rin sa pintuan kung saan lumabas si Honey. "Yes, baby?" Hinawakan ni Migs ang kamay ni Dalisay. "Her hands," sabi nito sa mahinang boses, "feel like mommy's." Ang unang araw ni Hiraya bilang si Honey
ay isang maselang sayaw sa pagitan ng pag-iingat at pananabik. Bawat kilos niya ay may sukat, bawat salita ay may layunin. Ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong entablado at siya ang pangunahing aktres sa isang mapanganib na dula. Ang naging sentro ng kanyang mundo ay ang silid-aralan na inihanda para kay Migs. Doon, sa loob ng 4 na sulok na yon, maaari siyang maging malapit sa kanyang anak. Doon, kahit sa ilang saglit, maaari niyang kalimutan ang kanyang pagbabalat kayo at maging isang gabay, isang kaibigan, isang ina. Okay, Migs, sabi niya sa malumanay na boses sa kanilang unang session. Para sa araw na to, i-drawing natin ang lugar kung saan tayo pinakamasaya. Kinuha ni Migs ang tablet at nagsimulang gumuhit. Inaasahan na ni Hiraya ang kanyang makikita, ang pamilyar na imahe ng isang ibon sa loob ng isang kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na malungkot, ngumiti si Honey. Kumuha siya ng sarili niyang papel at krayola. Alam mo, may naaalala akong kwento. Simula niya, habang ang kanyang kamay ay gumuguhit ng pamilyar na dalampasigan. May isang batang lalaki na mahilig magtayo ng sandcastle. Ang taas-taas ng mga kastilyo niya. May mga bandera pa na gawa sa dahon. Tumingin si Migs sa kanyang ginuguhit. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki. Tapos, pagpapatuloy ni Hiraya, darating ang mami niya at magtatampisaw sila sa tubig hanggang sa mapagod sila. Yun daw ang pinakamasayang lugar niya sa buong mundo. Hindi niya binanggit kung sino ang bata o kung sino ang ina. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, may isang hindi nakikitang tulay na nabuo, isang tulay na gawa sa mga alaala. Dahan-dahang kinuha ni Migs ang dilaw na krayola at sa ibabaw ng kanyang iginuhit na kulungan, gumuhit siya ng isang maliwanag, nagniningning na araw. Pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, isang maliit ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Migs. Para kay Hiraya, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Iyon ang kanyang unang tagumpay. Ngunit hindi lang ang puso ni Migs ang kailangan niyang makuha. Kailangan niya ng mga kakampi, kahit pa hindi nila ito alam. Isang hapon, habang nagtitimpla ng merienda sa kusina, nakita niya si Manang Elsa, ang kanilang matagal ng kasambahay, na tahimik na pinupunasan ng isang nakadisplay na family picture. Isang larawan nilang tatlo nina Silas at Migs noong masaya pa sila. Ang saya po ninyo dyan, ma'am. Ay, sir, sabi ni Manang Elsa, napansin ang pagdating ni Honey. Ngumiti si Hiraya. Mukhang napakabait po ng dati ninyong amo, Manang. Naku, oo. Sagot ng matanda, may bahid ng lungkot sa boses. Si Ma'am Hiraya, napakabuting tao. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa nangyari, na bigla na lang siyang nagkaganon. Ito na ang pagkakataon ni Hiraya. Huminga siya ng malalim. Alam niyo po, Manang, may kaibigan din ako. Ganyan din ang kwento. May mabait siyang asawa, pero naaksidente. Sabi ng lalaki, nabaliw daw ang asawa niya. Pero ang totoo, may iba na pala siyang babae. Minsan po pala, ang mga kwento may dalawang bersyon. Nakakalungkot lang na ang naririnig lang natin ay yung sa mas malakas ang boses. Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Hinayaan niyang lumubog ang mga salita sa isipan ni Manang Elsa. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng matanda. Isang maliit na binhi ng duda ang naitanim na. Gabi-gabi, kapag ang buong bahay ay mahimbing na sa pagkakatulog, nagsisimula ang tunay na misyon ni Honey. Kailangan niyang mahanap ang kanyang lumang telepono, ang tanging bagay na maaaring maglaman ng mga ebidensya, mga mensahe, mga larawan, bago ang aksidente. Isang hating gabi,
Dahan-dahan siyang pumasok sa dati niyang opisina. Ang amoy ng mga lumang libro at mahogany ay sumalubong sa kanya, nagbalik ng sandamakmak na alaala. Bawat sulok ay pamilyar. Kinapa niya ang mga drawer, ang likod ng mga libro, ang ilalim ng mesa. Ngunit wala. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, naalala niya ang isang bagay, isang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Ang kanyang memory box. Lumuhod siya at binuksan ito. Naroon ang unang sapatos ni Migs, ang mga sulat sa kanya ni Silas noong nanliligaw pa ito, ang pinatuyong bulaklak mula sa kanilang kasal. Bawat bagay ay isang saksak sa kanyang puso. Ngunit ang telepono ay wala roon. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Saan kaya nila itinago iyon? Sa kanyang pagtayo, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Napatayo si Hiraya na parang estatwa. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang lalamunan. Sa may pintuan, nakatayo si Dalisay, nakasuot ng isang seda na roba. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri at puno ng hinala. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay sa nakabukas na memory box sa sahig. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Anong ginagawa mo rito, honey? Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Bawat tibok ng puso ni Hiraya ay parang isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Ang malamig na ngiti ni Dalisay ay parang isang patalim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang mag-isip. At kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Pasensya na po, Ma'am Ramos, sabi ni Hiraya. Pinilit na panatilihin ang isang boses na nagpapakita ng respeto at kaunting pagka-inosente. Dahan-dahan siyang tumayo, isinara ang takip ng baul na parang natatakot na may masira. Naghahanap lang po sana ako ng mga lumang photo album. Kumunot ang noo ni Dalisay. Photo album? Sa hating gabi? Opo, mabilis na sagot ni Hiraya. Inayos ang salamin sa mata. Napansin ko po kasi na si Migs, madalas niyang iguhit ang mami niya. Naisip ko po, bilang bahagi ng therapy niya, na baka makatulong kung makakakita siya ng mga masasayang larawan ng ina niya. Para maalala niya na minsan, bago ang lahat ng kalungkutan, ay naging masaya siya. Ito ay isang mapanganib na sugal. Ginamit niya ang sarili niyang alaala, ang sarili niyang sakit bilang isang kasangkapan. Ginamit niya ang pagmamahal niya kay Migs bilang isang kalasag. Tinitigan siya ni Dalisay ng matagal. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, inakala ni Hiraya na tapos na ang lahat. Ngunit pagkatapos, isang bahagyang pagbabago ang nakita niya sa mukha ni Dalisay. Ang hinala ay napalitan ng isang uri ng pagmamataas. Isang magandang ideya, sabi ni Dalisay, tumango. Pero sa susunod, honey, magpaalam ka muna. Hindi lahat ng pinto sa bahay na ito ay bukas para sa'yo, lalo na ang mga lugar na puno ng masasakit na alaala. Ang huling mga salita ay binitiwan na may diin, isang malinaw na mababala. Masusunod po, ma'am. Hindi na po mauulit, sabi ni Hiraya, yumuko ng bahagya. Mabuti, makakaalis ka na, utos ni Dalisay, bago tumalikod at iwan si Hiraya na nanginginig sa gitna ng silid. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hiraya. Mabilis siyang umalis sa mansyon. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at sa adrenaline. Ang pakiramdam ng muntik ng pagkabisto ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Pagdating niya sa apartment ni Diwa, hindi na niya napigilan ang sarili. Muntik na, Diwa! Muntik na akong mabuking! Sabi niya. Ang boses ay nanginginig habang isinasalaysay ang nangyari. Nahuli niya ako sa opisina. Kung hindi ko lang naisip idahilan si Migs, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin. Masyadong mapanganib ito. Bawat araw, parang naglalakad ako sa alambre.
Hinawakan ni Diwa ang kanyang mga balikat, pinapakalma siya. Huminga ka ng malalim, Hira. Huminga ka. Pero umiling si Hiraya. Hindi, Diwa. Hindi mo naintindihan. Si Dalisay, napakatalino niya. Napakalamig. Isang maling galaw ko lang. Tapos na ang lahat. Tinitigan siya ni Diwa at sa pagkakataong yon, ang karaniwang maamong mukha nito ay nag-iba. Ang awa ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Tama ka, sabi ni Diwa sa isang seryosong tono. Masyado na itong mapanganib para maglaro tayo sa dilim. Panahon na para malaman mo ang lahat. Ang totoong dahilan kung bakit kita tinulungan. Pumunta si Diwa sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang isang luma at medyo alikabuking kahon. Inilapag niya ito sa mesa sa kanilang pagitan. Ano yan? Tanong ni Hiraya. Hindi sumagot si Diwa. Sa halip, binuksan niya ang kahon. Ang laman nito ay hindi mga damit o mga palamuti. Ang laman nito ay isang buhay na pinira-piraso. Mga lumang dokumento, mga sulat, at isang salansan ng mga litrato. Kumuha si Diwa ng isang litrato at inabot ito kay Hiraya. Nasa litrato ang isang masayang lalaki na nakaakbay sa isang mas batang Silas Montenegro. Pareho silang nakangiti, tila matalik na magkaibigan. Ang kuya ko, sabi ni Diwa. Ang boses ay basag. Si Kuya David Cruz. Napatingin si Hiraya mula sa litrato papunta kay Diwa. Cruz. Pareho sila ng apelyido. Si Kuya David ang original business partner ni Silas. Pagpapatuloy ni Diwa, ang bawat salita ay puno ng pait. Sila ang magkasamang bumuo ng konsepto ng Montenegro Corp. Si Kuya ang utak, si Silas ang may koneksyon. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lumalaki rin ang kasakiman ni Silas. Kumuha siya ng isang lumang newspaper clipping. Ang headline, Tech Genius Commits Suicide Amidst Fraud Allegations. Tinulungan siya ng isang napakagaling na abogado para baliktarin ang lahat. Sabi ni Diwa, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Gumawa sila ng mga pekeng dokumento. Ninakaw nila ang mga ideya ni Kuya. Pinalabas nila na si Kuya ang magnanakaw. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang pera. Hindi niya nakayanan ang kahihiyan. Isang gabi, tumalon siya mula sa building na dati ay pangarap nilang dalawa. Natakpan ni Hiraya ang kanyang bibig. Ang pangingilabot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang abogadong tumulong kay Silas? Tinitigan ni Diwa si Hiraya ng diretso sa mata. Walang iba, kundi ang matalik mong kaibigan, si Attorney Dalisay Ramos. Ang silid ay biglang naging napakalamig. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang pagtulong ni Diwa ay hindi isang pagkakataon. Ito ay tadhana. Isang tadhanang isinulat sa dugo at luha. Hindi lang ito laban para kay Migs. Isa itong laban para sa hustisya na matagal nang ipinagkait. Kaya pala, bulong ni Hiraya. Kaya pala sinabi mo na hindi ako nag-iisa. Tumango si Diwa, pinunasan ang kanyang mga luha. Matagal ko na silang sinusubaybayan, naghihintay ng tamang pagkakataon. At dumating ka, ikaw ang susi, Hiraya. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Hiraya ang mga dokumento sa kahon habang tinitingnan niya ang mga ebidensya ng isa pang buhay na sinira ni Silas at Dalisay. Isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin. Ito yung litrato ni David at Silas, ngunit mas malinaw ang kuha. Sa likuran nila, bahagyang malayo, ay nakatayo si Dalisay. Hindi siya nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Silas at ang itsura nito ay hindi lang tingin ng isang kasamahan. Iyon ay isang tingin ng obsesyon. Isang tingin na puno ng pagnanasa at inggit. Kahit noong mga panahong yun pa, naunawaan ni Hiraya ang lahat. Ang relasyon ni Silas at Dalisay ay hindi isang bagong pangyayari.
Ang pagtataksil ay matagal nang itinanim. Naghihintay lang ng tamang panahon para mamunga. Hawak ang litrato. Tiningnan niya si Diwa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala ng takot. Wala ng pag-aalinlangan. Ang naroon na lamang ay ang iisang nag-aalab na damdamin. Ang uhaw para sa katarungan. Para sa labas ng mundo, si Silas Montenegro ay nasa tuktok ng kanyang tagumpay. Ang kumpanya ay lumalago, ang kayamanan ay dumarami, at sa tabi niya ay isang maganda at matalinong babae. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanyang mansyon, ang mga pader ng perpektong buhay na itinayo niya sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay, isang tawa. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, narinig niya ito, isang malakas at masayang halakhak mula sa hardin. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na yon. Ang halakhak ni Migs. Sinilip niya ito mula sa bintana. Nakita niya ang kanyang anak na nagtatakbuhan sa damuhan, hinahabol si Honey. Walang bakas ng kalungkutan sa mukha ng bata. Ang naroon lang ay purong, walang halong saya. Isang sayang hindi maibigay ni Dalisay at lalong hindi niya maibigay. Imbis na makaramdam ng tuwa, isang kakaibang kirot ang kumalat sa dibdib ni Silas. Isang di maipaliwanag na inis. Ang babaeng iyon, si Honey, ay masyadong magaling. Masyadong epektibo. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagawa niyang ibalik ang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap na nawala kasabay ng pagkawala ni Hiraya. At doon nag-ugat ang kanyang pagkabalisa. Ang bawat ngiti ni Migs na dahil kay Honey ay isang paalala, isang multo. Mukhang nagkakasundo na talaga sila. Sabi ng isang boses mula sa kanyang likuran. Pumasok si Dalisay. May dalang 2 kopita ng alak. Ngunit ang nangiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti na yon. Yun naman ang gusto natin di ba? Sagot ni Silas, bumalik sa kanyang upuan. Oo naman, sabi ni Dalisay. Iniabot sa kanya ang isang kopita. Pero hindi mo ba napapansin? Masyado na siyang napapalapit kay Migs. Baka sa kanya na mapunta ang loob ng bata. Tayo dapat ang kinikilala niyang magulang, Silas. Hindi isang estranghero. Trabaho niya yon, Dalisay. Isa siyang therapist. Sagot ni Silas, medyo nairita na. Hayaan mo siyang gawin ang trabaho niya. Trabaho? O baka naman may iba siyang agenda? Giit ni Dalisay. Ang boses ay tumalas. Masyado siyang perpekto, Silas. Masyadong malinis. Hindi ka ba nagtataka? Ang tanong ni Dalisay ay tumama sa mismong bagay na gumugulo sa isip ni Silas. Merong kakaiba kay Honey. Isang pamilyar na aura na hindi niya maintindihan. Isang bagay sa paraan ng pagtingin nito kay Migs. Isang bagay sa lambing ng boses nito. Gabi-gabi, ang pagkabalisa ay sumasama sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. At isang gabi, bumalik ang bangungot. Nasa loob na naman siya ng sasakyan. Ang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Sa tabi niya, nakatingin si Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Bakit, Silas? Tanong nito. Paulit-ulit. Ang boses ay isang malungkot na alingaw-ngaw. Pagkatapos ay ang pag-ikot, ang basag na salamin, ang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang katapusan. Mula sa kadiliman lumitaw si Honey Cruz. Nakatayo ito sa gitna ng wasak na sasakyan, nakatingin sa kanya. At habang nakatitig ito, ang mukha nito ay dahan-dahang nag-iiba, nagiging mukha ni Hiraya. Bumubulong, babalikan ko ang lahat ng kinuha mo. Nagising si Silas na humihingal. Ang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Napaupo siya sa kama.
Ang puso ay kumakarera. Hindi, hindi maaari. Patay na si Hiraya. Isang alaala na lang, isang problema na naayos na. Pero paano kung hindi niya na matiis ang pagdududa? Ang mga pader ay tila guguho sa paligid niya. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kinabukasan, habang nasa opisina, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Arturo, sabi niya sa telepono, ang boses ay mababa at may awtoridad. May ipapagawa ako sa'yo. Isang simpleng background check. Sino ang subject, boss? Tanong ng boses sa kabilang linya. Isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga maruruming trabaho. Ang pangalan niya ay Honey Cruz, child therapist ng anak ko. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya nag-aral, saan siya nakatira dati, pamilya, kaibigan, lahat. Walang ititira. Masusunod, boss. Bigyan mo ako ng 2 araw. Gawin mo yan sa loob ng 1 araw. Utos ni Silas. At Arturo, gusto ko ng malinis na trabaho. Ayokong malaman niyang may nag-iimbestiga sa kanya. Walang problema, boss. Pagkababa ng telepono, nakaramdam si Silas ng kaunting ginhawa. Ito ang tama. Impormasyon ang kapangyarihan. Kapag nalaman na niya kung sino talaga si Honey Cruz, mawawala na ang lahat ng pagdududang ito. Patutunayan niyang mali si Dalisay. At higit sa lahat, patutunayan niyang mali ang sarili niyang isip. Ngunit ang ginhawang yon ay hindi nagtagal. Kinahapunan. Habang papalubog na ang araw, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Arturo. Ang bilis naman isip niya. Oh, ano na? Tanong ni Silas kampante. Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. Boss, ano? May nahanap ka na ba? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Pagkatapos, sinabi ng investigador ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng lahat. Para kay Silas. Boss, may problema tayo. Walang record ng Honey Cruz bago ang 1 taon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na laro ng chess. Alam na ni Silas at Dalisay na hindi totoo ang pagkatao ni Honey Cruz. At alam ni Hiraya na alam na nila. Ngunit wala pang umaamin. Ang bawat isa ay gumagalaw nang may dobleng pag-iingat, nagmamasid, naghihintay kung sino ang unang magkakamali. Ang hangin sa mansyon ay mabigat sa hindi sinasabing tensyon. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang umaga, habang naghahanda si Hiraya ng mga materyales para sa sesyon nila ni Migs, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Diwa. Hindi ito ang karaniwang mensahe ng pangungumusta. Kamusta na ang pinsan nating si David? Sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Mag-ingat ka palagi sa mga ahas sa damuhan. Agad na naintindihan ni Hiraya ang babala. Ang pagbanggit sa pangalan ni David ay ang kanilang code. Mayroon silang plinano. Mayroon silang bitag. Pinasok niya ang mansyon na may pusong handa sa anumang mangyayari. Gaya ng inaasahan, ang pagkakataon ay dumating. Inutusan siya ni Dalisay na kumuha ng isang libro mula sa opisina ni Silas. At doon, sa ibabaw ng mesa, aksidenteng naiwan ang isang folder. Bahagya itong nakabukas, sapat na para makita ang mga salitang offshore investments at mga numero na may maraming zero. Ito na yon, ang bitag. Alam niyang sinusubukan nila kung ano ang magiging reaksyon niya, kung magpapakita ba siya ng interes sa pera, kung siya ba ay isang espiya mula sa isang kalabang kumpanya. Ngunit dahil sa babala ni Diwa, alam na niya ang gagawin. Kinuha niya ang libro at lumabas na ng opisina. Ngunit sa halip na bumalik agad kay Migs, dumaan siya sa sala kung saan nagkakape sina Silas at Dalisay. Ngumiti siya ng magalang. Nakuha ko na po ang libro, ma'am.
sabi niya. Pagkatapos, lumingon siya kay Silas na may ngiti ng paghanga. Grabe po pala talaga ang galing ninyo, Mr. Montenegro. Nakita ko po yung folder sa mesa ninyo. Napakagalingan niyo pong magpalago ng pera. Kahit po pala yung mga personal investments ninyo sa ibang bansa, talagang lumalaki. Ang mga salita ay simple, ngunit ang epekto ay parang isang bombang sumabog ng tahimik. Nakita ni Hiraya ang biglaang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Ang kumpiyansa nito ay napalitan ng isang mabilis, ngunit malinaw na kislap ng hinala. Isang hinala na nakatutok hindi sa kanya, kundi kay Silas. Si Silas naman ay natigilan, hindi sigurado kung paano tutugon. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ni Honey. Wala kang pakialam sa mga dokumento sa opisina ko, sabi ni Silas. Ang boses ay may diin. Ay, pasensya na po. Mabilis na sagot ni Hiraya, yumuko. Namanghalang po talaga ako. Sige po, babalik na po ako kay Migs. At umalis siya iniwan ng dalawa sa isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Naibato na niya ang bato. Ngayon, hihintay na lang niyang magkagulo ang mga ito. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang umuwi, narinig niya ang sigawan mula sa master's bedroom. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat na ang kanyang narinig. May tinatago ka bang pera sa akin, Silas? Sigaw ni Dalisay. Ano bang pinagsasabi mo? It was a trap for Honey, sagot ni Silas. A trap? O isang paraan para ipakita sa kanya na meron kang mga yaman na hindi ko alam? Para ano? Para akitin siya. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagtingin mo sa kanya? Nababaaliw ka na ba, Dalisay? Ang away ay nagpatuloy, puno ng akusasyon at kawalan ng tiwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang kanilang alyansa na itinayo sa kasakiman at pagtataksil ay marupok. At sinimulan na niyang wasakin iyon, ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian. Kinabukasan, ang kapaligiran sa mansyon ay kakaiba. Tahimik. Masyadong tahimik. Sina Silas at Dalisay ay magkasama sa almusal, ngunit hindi sila nag-uusap. Nakatingin lang sila sa kanya na may iisang ekspresyon, isang malamig at kalkuladong galit. Doon, kinabahan si Hiraya. Ang dalawang ahas ay tumigil na sa pag-aaway. At ngayon, ang kanilang mga mata ay parehong nakatuon sa iisang biktima. Nagtapos ang kanyang araw ng maaga. Maaga kang umuwi ngayon, Honey. Mukhang pagod ka na, sabi ni Dalisay. Ang boses ay sobrang tamis na parang lason. Habang nasa taxi pauwi, hindi maalis ang kaba sa dibdib ni Hiraya. May mali. May napakalaking mali. Pagdating niya sa harap ng kanyang apartment building, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kanyang unit. Hindi niya iyon iniiwang bukas. Kailanman. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang puso ay kumakarera. Diwa? Tawag niya. Ngunit walang sumagot. At nang buksan niya ang ilaw, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kanyang maliit na sala, nakaupo si Silas at Dalisay. Naghihintay para silang mga ngasong matiyagang nag-aabang sa kanilang huli. Magandang gabi. Honey, bati ni Dalisay. Ang bawat pantig ay puno ng pang-uuyam. Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Dahan-dahang kinuha ni Dalisay ang isang bagay mula sa mesang nasa tabi niya. Isang bagay na pamilyar kay Hiraya. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak papalapit sa kanya. Isa itong naka-frame na litrato, ang wedding picture nila ni Silas. Ang masayang nangiti ng babae sa larawan ay isang malupit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Itinaas ni Dalisay ang kanyang kilay, isang malademonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Game over, Hiraya.
Ang mga salitang "Game over, Hiraya" ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment na parang isang hatol ng kamatayan. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas na inipon ni Hiraya sa loob ng 1 taon ay tila naglaho. Ang pagbabalat kayo niya ay nasira. Ang kanyang plano ay nabisto. Tinitigan niya ang 2 taong sumira ng kanyang buhay na ngayon ay nakaupo sa kanyang munting sala na parang mga hari at reyna na bumibisita sa kulungan ng kanilang kaaway. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang mapagmataas na tawa ang kumawala kay Dalisay. Akala mo ba talaga maloloko mo kami? Isang taong walang record, biglang lilitaw at magiging perpektong therapist para sa anak mo? Hiraya, Hiraya, ang kahinaan mo pa rin ay ang iyong pagiging sentimental. Ang pag-ibig mo kay Migs ang nagdala sa'yo pabalik dito at iyon din ang magiging dahilan ng iyong huling pagbagsak. Tumayo si Silas. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Ang lalaking dati nangako sa kanya ng walang hanggan ay ngayon nakatingin sa kanya na parang isang basura na kailangang itapon. Tapos na ang laro, Hiraya, sabi ni Silas. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Umalis ka na. Maglaho ka na parang bula. Pumunta ka sa isang lugar na hinding-hindi na namin maririnig ang pangalan mo. Kalimutan mo na si Migs. Dahil kung susubukan mo ulit na lumapit sa kanya o kung magsusumbong ka sa pulis, lumapit siya ng 1 hakbang. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita at hindi dahil nasa amin siya, kundi dahil may mga aksidenteng mas permanente kaysa sa una. Naiintindihan mo ba? Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang buhay niya ang nakataya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang pamilyar na takot ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang puso. Ang Hiraya na sugatan at walang laban ay nagbabantang bumalik. Tumingin siya sa kanilang mga mukha. Mga mukha ng tagumpay at kalupitan. Sila na ang nanalo. Dahan-dahan. Tumango si Hiraya. Ibinagsak niya ang kanyang mga balikat na parang isang sundalong sumusuko na sa laban. Ang apoy sa kanyang mga mata ay biglang namatay. Opo! Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Aalis na ako. Hindi na ako magpapakita. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Ito ang kanilang inaasahan. Ang pagsuko, ang pagtanggap ng pagkatalo. Mabuti, sabi ni Dalisay. Binibigyan ka namin ng 24 na oras. Naglakad sila papalabas ng apartment. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga piraso ng kanyang nawasak na plano. Nang marinig niyang sumarado ang pinto, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig at doon, sa katahimikan ng kanyang pagkatalo, humagulgol siya. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay hindi nagtagal. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pagkatalo. Ang mga yon ay luha ng galit. Ang determinasyon ng isang inang naisahan, ngunit hindi pa tapos lumaban. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mukha. Oo, natalo siya sa laban na ito. Nabisto nila ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Dahil meron pa siyang isang baraha. Isang huling baraha na hindi nila kailanman inasahang ilalabas niya. Pumunta siya sa kanyang aparador at kinuha ang isang maliit, lumang burner phone na itinago niya para sa isang emergency. May isang numero lang na nakasave doon. Isang numerong kinabisado niya para sa pagkakataong ito. Humugot siya ng isang malalim na hininga at nag-dial. Kinabukasan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng isang malaki at lumang mansyon sa isang marangyang subdibisyon. Isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod ng Pag-asa. Isang lugar na sinisikap iwasan ni Silas
sa buong buhay niya. Mag-isang pumasok si Hiraya sa loob. Ang bahay ay puno ng mga antigo at mamahaling gamit. Ngunit ang hangin ay mabigat sa kalungkutan at kapangyarihan. Sa isang malawak na sala na puno ng mga libro, isang matandang babae na may puting buhok at marangal na tindig ang nakaupo, nagbabasa. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino na hindi kumukupas. Si Doña Consuelo Montenegro, ang matriarch ng pamilya, ang ina ni Silas, isang babaeng matagal nang tinalikuran ng sarili niyang anak dahil sa pagiging sakim at walang utang na loob nito. Hiraya, Hija, sabi ng matanda. Isinara ang libro. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Ikinagagalak kitang makitang muli, kahit pa sa ganitong kalagayan. Salamat po sa pagtanggap sa akin, senyora, sagot ni Hiraya, yumuko ng may paggalang. Diretsuhin mo na ako. Ano ang kailangan mo sa akin? Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Hiraya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Isang lumang telepono. Ang dati niyang telepono. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Doña Consuelo. Ibinigay po sa akin ni Manang Elsa bago ako umalis. Itinago niya ito noong araw ng aksidente, bago pa man ito mahanap ni na Silas at Dalisay. Takot po siyang ibigay sa akin noon, pero nang makita niya ang mga pasako at narinig ang mga pag-uusap nila, nagkaroon siya ng lakas ng loob. At ano ang laman niyan? Ang lahat po, sagot ni Hiraya. Ang boses ay matatag. Ang mga text messages ni Dalisay bago ang biyahe, ang mga email nila tungkol sa pag-take over ng kumpanya. At ang pinakaimportante sa lahat, pinindot ni Hiraya ang isang button. Isang audio recording ang tumugtog. Ang boses ni Silas, na-record ilang oras matapos ang aksidente, habang akala niya ay tulog pa si Hiraya. Okay na, Dal? Nagawa ko na. Walang nakakita. Sa mata ng lahat, isa itong trahedya. At sa lalong madaling panahon, lahat ng yaman ng mga Montes ay magiging sa atin. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Tinitigan ni Doña Consuelo ang telepono pagkatapos ay tumingin kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, isang bagyo ang namumuo. Ang kahihiyan na idinulot ng sarili niyang anak ay isang lason na matagal na niyang tinitiis. Dahan-dahan, kinuha ng Donya ang kanyang sariling telepono. Hindi ko nahahayaang dungisan pa ng anak ko ang pangalan ng pamilyang ito, sabi niya sa mahinang boses. Nag-dial siya. Hello, Attorney de Guzman? Sabi niya sa telepono. Ang boses ay biglang naging matigas na parang bakal. Kailangan kita dito sa bahay, ngayon din. Sandali siyang huminto, nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang magiging simula ng paghuhukom. Ihanda mo ang lahat. Bawiin natin ang kahihiyan ng pamilya. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga katotohanan at kasinungalingan ay tinitimbang. Para kay Hiraya, ito ang huling entablado. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney de Guzman, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata na kinuha ng ina ni Silas. Sa likuran na niya, nakaupo si Diwa at ang tahimik ngunit makapangyarihang presensya ni Doña Consuelo Montenegro. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ay nag-uumapaw. Si Dalisay Ramos, sa kanyang mamahaling itim na suit, ay nakatayo na may lahat ng tikas ng isang abogadong hindi pa natatalo. Sa tabi niya, si Silas, na nakasuot ng madilim na damit, ay perpektong ginagampanan ang papel ng isang biyudong nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang anak. Nagsimula ang paglilitis.
Si Dalisay ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ipininta niya si Hiraya bilang isang babaeng psychologically unstable, isang taong delusyonal na gumawa ng isang imbentong kwento matapos ang isang traumatikong aksidente. Bawat salita niya ay isang patalim na sumusugat sa pagkatao ni Hiraya. Your Honor, sabi ni Dalisay, ang tanging hangad ng aking kliyente ay protektahan ang kanyang anak mula sa isang ina na, sa kasamaang palad, ay hindi na kayang alagaan kahit ang sarili niya. Ngunit nang magsimulang magpresenta ng ebidensya ang panig ni Hiraya, dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Ang unang malaking dagok sa kumpiyansa ni Dalisay ay dumating nang bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babaeng nakayuko, simple ang pananamit, at nanginginig ang mga kamay. Tinatawagan po namin ang aming unang testigo, si Ginang Elsa Reyes. Anunsyo ni Attorney de Guzman, si Manang Elsa. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay at Silas. Sa kanyang testimonya, isinalaysay ni Manang Elsa ang lahat. Ang pagbabago sa kilos ni Hiraya, hindi dahil sa pagkabaliw, kundi dahil sa kalungkutan. Ang madalas na pag-uusap ni Silas at Dalisay ng patago. At ang pinakaimportante sa lahat, ang pagtatago niya sa lumang telepono ni Hiraya dahil sa kanyang kutob na may masamang nangyari. Objection, Your Honor. Hearsay. Walang basihan ang sinasabi ng testigong ito. Sigaw ni Dalisay. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit mananatili sa record ang kanyang testimonya tungkol sa telepono. Ang pangalawang testigo ay mas nagpagulat sa kanila. Si Diwa Cruz, kalmado siyang umupo sa witness stand. Isinalaysay niya ang kwento ng kanyang kapatid, si David Cruz. Naglabas si Attorney de Guzman ng mga dokumento, ang original partnership agreement, ang mga pekeng papeles na ginamit para akusahan si David ng fraud, ang mga bank record na nagpapakita ng biglaang paglipat ng pondo sa mga account na kontrolado ni Silas at Dalisay. Objection. Your Honor, this is irrelevant. Halos isigaw ni Dalisay. Ang kanyang profesional na maskara ay nagsisimula ng magkalamat. Ang kasong ito ay tungkol sa custody, hindi sa isang lumang kaso ng negosyo. Your Honor, mahinahong sabi ni Attorney de Guzman, ito ay nagpapakita ng isang pattern of behavior, isang pattern ng panloloko at pananabutahe para sa personal na pakinabang. Ito ay direktang tumutukoy sa karakter ng mga taong nagnanais kumuha ng kustodya sa isang bata. I will allow it, sabi ng hukom. Ang mukha ay seryoso. Si Dalisay ay napaupo. Ang mukha ay namumutla. Nakita niya ang pagtingin sa kanya ng hukom, isang tingin ng pagdududa. At pagkatapos, dumating na ang huling baraha. Your Honor, nais po naming ipresenta bilang ebidensya ang personal na telepono ni Ginong Hiraya Montes na itinago ni Ginong Reyes, sabi ni Attorney de Guzman. Inilabas ng isang clerk ang telepono, maingat na inilagay sa isang plastic bag. At mula sa teleponong ito, mayroon kaming isang audio file na nais naming iparinig sa korte. Sinubukang pigilan ni Dalisay, ngunit huli na ang lahat. Sa utos ng hukom, pinatugtog ang recording. Ang buong courtroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Silas, malinaw at hindi maikakaila, na nagmumula sa mga speaker. Okay na Dal, nagawa ko na. Walang na nakakita. Sa mata ng lahat, isa itong trahedya. At sa lalong madaling panahon, lahat ng yaman ng mga Montes ay magiging sa atin. Napatigil ang mundo. Si Dalisay ay napahawak sa mesa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Si Silas ay parang isang hayop na nakulong sa isang sulok. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap ng matatakasan. Tumayo si Hiraya at sa pagkakataong yon,
Siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Tumingin siya diretso kay Silas, hindi na may galit, kundi may awa. At pagkatapos ay kay Dalisay, hindi na may sakit, kundi may pagtatapos. Pumukpok ang hukom ng kanyang martilyo, ang tunog ay bumasag sa tensyon. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, lalo na ang audio recording na malinaw na nagpapakita ng masamang intensyon. Sabi ng hukom, ang boses ay matigas na parang bato. Ang petisyon para sa sole custody ni Mr. Silas Montenegro ay ibinabasura. Ang buong kustodiya kay Miguel Montes Montenegro ay ibinabalik sa kanyang ina, si Gingamra Hiraya Montes. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Hiraya. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. At dahil sa bigat ng mga akusasyon at ng ebidensyang nagpapatunay sa isang posibleng krimen, tumingin ang hukom sa dalawang court sheriff. Inuutusan ko ang pag-aresto kina Mr. Silas Montenegro at Attorney Dalisay Ramos para sa masusing investigasyon sa mga kasong conspiracy to commit murder at fraud. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging kaguluhan. Dalawang sheriff ang lumapit kina Silas at Dalisay. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Dalisay ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Hiraya. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Isa akong abogado. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang dignidad ay tuluyan nang nawala. Si Silas ay hindi nagsalita. Tahimik lang siyang tumayo habang ipinoposas. Ang muka ay blangko, talunan, at tuluyan nang nawasak. Habang dinadala sila palabas, ang mga mata nila ni Hiraya ay nagtagpo sa huling pagkakataon. At sa mga mata ng dating asawa, wala nang nakita si Hiraya kundi ang abo ng isang buhay na sinunog ng sarili nitong kasakiman. Paglabas ni Hiraya sa courtroom, ang sumalubong sa kanya ay hindi na ang malamig na anino ng pagdududa, kundi ang mainit na sinag ng hapon. Pakiramdam niya ay ngayon lang ulit siya nakahinga nang maluwag matapos ang mahigit 1 taon. Bawat paghinga ay isang pagpapasalamat. Bawat sinag ng araw sa kanyang balat ay isang pangako ng bagong umaga. Sa labas ng gusali, naghihintay si Doña Consuelo, ang matandang babae na kanina'y may bakal na ekspresyon sa loob ng korte ay ngayon mayroong malambot na tingin sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Hiraya. "Hija," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ko ikinalulungkot ang lahat ng ginawa ng aking anak. Dinungisan niya, hindi lang ang pangalan mo, kundi pati na rin ang pangalan ng aming pamilya. "Tapos na po ang lahat, senyora," sagot ni Hiraya. "Hindi pa," sabi ni Doña Consuelo, umiling ng bahagya. "Ito ay simula pa lamang, ang simula ng iyong bagong buhay, ang simula ng paghilom, at sa prosesong yun, nais kong malaman mo na ang pinto ng aking tahanan ay laging bukas para sa inyo ng aking apo." Sa mga mata ng dating biyenan, nakita ni Hiraya hindi ang kapangyarihan ng isang Montenegro, kundi ang pagmamahal ng isang lola. Isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo sa gitna ng trahedya. Tumango si Hiraya, isang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Niyakap siya ni Diwa. "Tapos na, Hira. Nanalo tayo." "Nanalo tayo," ulit ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, tuluyan ng tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong ginhawa at tagumpay. Ngunit may isa pa siyang kailangang gawin. Ang pinakaimportante sa lahat. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa sasakyan ni Diwa at ang tinungo nila ay hindi ang mansyon, hindi ang apartment, kundi ang isang pamilyar na eskwelahan. Ang eskwelahan ni Migs. Habang naglalakad siya sa pasilyo, bawat yapak ay mas magaan kaysa sa dati. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan nang nawala. Nakita niya ang silid-aralan ni Migs.
Sumilip siya sa maliit na bintana sa pinto. At nandoon siya, nakaupo sa isang sulok, mag-isang naglalaro ng building blocks, ang kanyang munting anghel, ang kanyang dahilan para lumaban. Kumatok siya ng marahan. Ang guro, na nabigyan na ng abiso ng mga abogado, ay ngumiti sa kanya at tumango. "Migs!" Tawag ng guro sa malambing na boses. "May bisita ka." Lumingon si Migs. Nakita niya ang babaeng kilala niya bilang si Tita Honey. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangngiti ni Honey. Walang salamin. Ang buhok ay medyo humaba. At ang mga mata nito ay puno ng isang pagmamahal na sobrang pamilyar sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Hiraya sa may pintuan. "Hi, baby," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Tinitigan siya ni Migs. Kumunot ang noo nito. Tila sinusubukang alalahanin ang isang bagay na matagal nang nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang lambing ng boses, ang ngiti, ang mga matang iyon. "Naalala mo ba yung kwento ko?" tanong ni Hiraya. Tungkol sa batang lalaki na mahilig magtayo ng sandcastle at sa mommy niya na laging kasama niyang magtampisaw sa dagat? Dahan-dahang tumango si Migs. "Ako yun, anak," sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. "Ako si Mommy." Isang saglit ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang salita ang lumabas sa mga labi ni Migs. Isang salitang matagal nang kinikimkim ng kanyang munting puso. Isang salitang pinangarap ni Hiraya na muling marinig. "Mommy?" Parang isang dam na nasira. Ang lahat ng emosyon ay bumuhos. Tumayo si Migs at tumakbo. Isang mabilis, walang pag-aalinlangang takbo patungo sa mga bisig na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sinalubong siya ni Hiraya ng isang mahigpit na yakap. Ang unang yakap nila sa loob ng mahigit 1 taon. Niyakap niya ang kanyang anak na parang ayaw na niyang bitawan pa. Dinamdam niya ang bigat nito, ang init ng munting katawan, ang amoy ng buhok nito. Isiniksik ni Migs ang kanyang mukha sa leeg ng ina. Humahagulgol. Akala ko po iniwan niyo na ko," sabi ng bata sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Hindi, anak, hindi kailanman," bulong ni Hiraya. Hinahalikan ng tuktok ng ulo nito. "Hindi ka iiwan ni Mommy, kahit kailan." Niyakap niya ang kanyang anak at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng halaga. Buo na siya ulit. Umuwi na siya. Habang magkayakap sila, itinaas ni Migs ang kanyang ulo. Ang mga mata ay namumugto pa sa luha, ngunit mayroon ng kislap ng saya. "Hindi mo na po ako iiwan ulit, Mommy." Hinaplos ni Hiraya ang pisngi ng anak. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. "Kahit kailan, anak. Kahit kailan." Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at madilim na panahon ng pagsubok ay napalitan na ng isang payapa at maliwanag na yugto sa buhay ni Hiraya at Migs. Hindi na sila bumalik sa mansyon na puno ng masasamang alaala. Sa halip, pinili nilang manirahan sa isang mas maliit, ngunit masayang bahay malapit sa dagat. Ang lugar kung saan nabuo ang kanilang mga pinakamatatamis na alaala. Isang hapon, sa isang maliit na event hall, nakatayo si Hiraya sa harap ng isang grupo ng mga tao. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at inspirasyon. Sa tabi niya, nakangiting nakatingin si Diwa. Ito ang opisyal na paglulunsad ng kanilang pundasyon. Ang pundasyong ito, sabi ni Hiraya sa mga panauhin, ay isinilang mula sa sakit at kadiliman, ngunit ito'y nabubuhay sa pag-asa at pagmamahal. Ito ang Diwa Hiraya Foundation. Ang Diwa, dahil ang diwa at espiritu natin bilang babae at ina, ang ating pinakamalakas na sandata. At Hiraya, dahil anuman ang pagsubok na ating pagdaanan, laging may naghihintay
na matamis na bunga ng ating mga pangarap. Pinalakpakan siya ng mga tao. Sa karamihan, nakita niya si Doña Consuelo kasama si Migs na masayang kumakaway sa kanya. Ang hustisya ay hindi lang naibalik. Ito ay naging isang binhi na tutulong ngayon sa iba. Minsan, habang nanonood sila ng balita sa gabi, lumabas ang ulat. Isang larawan nina Silas at Dalisay sa kanilang orange na uniforme. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa mga kasong frustrated murder at syndicated estafa, lalo na nang lumabas pa ang iba pang biktima matapos ang kanilang paglilitis. Pinatay ni Hiraya ang telebisyon. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang kanilang kabanata ay tapos na. Ang gabi-gabi nilang ritual ay ang pagbabasa ng kwento. Isang gabi, habang binabasahan niya si Migs ng paborito nitong libro tungkol sa mga bituin, biglang nagtanong ang bata. "Mami, masaya na po ba tayo ulit?" Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng anak. "Oo, anak. Sobrang saya na ni Mami dahil kasama na kita. Kahit po wala na si Daddy." Huminto si Hiraya. Huminga siya ng malalim. "Ang daddy mo, minahal ka niya sa paraan na alam niya. Pero minsan, may mga taong naliligaw ng landas. Ang importante, Migs, ay ang pagmamahal na narito ngayon. Ang pagmamahal ko sa'yo at ang pagmamahal mo sa akin. At yan, hinding-hindi na mawawala." Niyakap siya ni Migs ng mahigpit. "I love you, Mommy. I love you more, my little star." Sagot ni Hiraya, hinalikan ito sa noo. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Ang langit ay may kulay kahel at rosas, isang perpektong larawan ng kapayapaan. Pinanood nila ang mga alon na humahalik sa buhanginan, paulit-ulit, na parang binubura ang lahat ng bakas ng nakaraan. Tumigil si Migs at dinampot ang isang kabibe. "Para po sa'yo, Mami." Inabot ito ni Hiraya. Isang perpektong kabibe, walang sira, walang lamat. Katulad ng kanyang puso ngayon. Naghilom na, buo na ulit. "Salamat, anak," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa masayang luha. Tumingala siya sa kalangitan. Naalala niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Hiraya, ang bunga ng pag-asa. Dati, akala niya ay nawala na iyon. Ngunit ngayon, habang hawak ang kamay ng kanyang anak at nakatingin sa walang hanggang karagatan, naunawaan niya. Ang Hiraya ay hindi isang lugar o isang bagay na hinahanap. Ito ay isang bagay na itinatanim, inaalagaan sa gitna ng unos, at sa huli, inaani. At ang kanyang pinakamahalagang ani, ang kanyang pinakamatamis na Hiraya, ay ang batang masayang tumatawa sa kanyang tabi. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Sa wakas, malaya na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang paglalakbay mula sa abo ng pagtataksil patungo sa liwanag ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat tibok ng kanyang puso, at sa bawat hakbang niya patungo sa katarungan. Ang samahan po ninyo ang nagbigay buhay at kulay sa kanyang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko po itinuring si Hiraya bilang isang karakter lamang. Siya po ay naging simbolo ng bawat inang nasaktan, ngunit piniling bumangon, ng bawat babaeng pinagtaksilan, ngunit natutong muling magtiwala, at ng bawat pusong nadurog, ngunit natutong muling umibig. Una, sa sarili, at higit sa lahat, sa mga taong tunay na mahalaga. Sana po, baunin ninyo ang mga aral na iniwan ni Hiraya. Ang hindi matatawarang pagmamahal ng isang ina, ang katatagan sa gitna ng unos, at ang katotohanan gaano man kadilim ang gabi.
Laging may sisikat na bagong umaga na puno ng pag-asa. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong tinig. Ano po ang pinakapumatak sa inyong puso sa kwentong ito? Anong aral ang baon ninyo mula sa paglalakbay ni Hiraya? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa akin. Inaabangan ko pong basahin ang inyong mga komento. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Pusong Pinoy Tales.